Chapter 4. Buong araw nga siyang nasa pantry nakatambay. Doon na rin siya kumain ng lunch. Hinintay niyang tawagan siya ni Paula upang ipaalam kung pwede na siyang lumipat sa magiging opisina niya, pero isang oras na ang lumipas pagkatapos ng lunch ay hindi pa rin ito kumontak sa kanya. Napagpasyahan niyang puntahan ito sa opisina nitong bago para tanungin kung maaari na siyang lumipat sa dating opisina nito. Kumatok muna siya ng 3 beses sa pinto. Narinig niya ang boses nito para papasukin siya. Tansya niya ay wala pa rin ito sa mood base sa tono ng boses nito. Nakaupo ang babae sa harap ng mesa nito habang busy pa rin sa pag-a-arrange ng mga gamit nito roon. Hindi may kakaila na lalong nawala ito sa mood nang makita siya. "So you have the nerve to come back now. I thought you went home at nag-alsa balutan para bumalik ng UK. You shouldn't have come back here in the Philippines." Molditang sabi nito na ibinalik ng muli ang atensyon sa ginagawa. Naisip niyang huwag nang patulan pa ito kaya hindi niya nalang pinansin ang paaring nito sa kanya. "Pwede na ba ako dun sa office so I can continue working?" "No. Marami pa akong gamit dun. Magtrabaho ka kung saan ka pwede pumwesto. Make sure to submit extraordinary designs or else sa basura lang yan pupulutin gaya ng name tag mo." Ni hindi ito tumingin sa kanya muli nang sabihin iyon. Agad na ako ang mga mata niya sa basurahan. Nakita nga niya doon ang desk name tag niya kasama ng iba pang basurang sinadya nitong itapon doon para matambakan ang name tag na iyon. Bumilang muna siya ng 10 sa utak niya bago kumilos para pulutin ang name tag na mukhang basa pa nga dahil sa kung ano-anong itinapon ni Paula doon. Kumuha siya ng tissue saka pinulot ang basang name tag. Pinunasan niya iyon saka binuhusan ng alcohol. Dama niya ang pag-obserbo ni Paula sa ginagawa niya kahit hindi niya ito tingnan. Nang malinis na ang tag ay binitbit na niya iyon. "I'll get back to my work, Miss Malnegro. Don't worry, I'll make sure the designs will pass your standards." Confident na sabi niya saka tumalikod dito. "Talaga lang, ha? Oh, by the way, I already submitted the insubordination report to Mr. Escobar. He actually checked it during lunchtime. He said he will take care of it first thing tomorrow morning." Agad na pahabol nitong sabi bago pa siya tuluyang makaalis ng opisina nito. Isang matamis na ngiti pa ang pinakawalan nito nang lingunin niya ang babae. "You can start packing your things again back to UK, Miss Alegria. I'm not sure though if you will still have a job to go back to there, but I'm sure naman na marami pang trabaho sa UK aside sa pagiging designer, right?" Mukhang siguradong sigurado nga ito na mapapatalsik siya dahil lang sa hindi niya pagsunod sa mga kapritsyo nito. "I hope the other office will already be available tomorrow, Miss Malnegro. I really need an office to work on my designs, especially ones that would pass your standards." Unti-unting nawala ang ngiti nito at pumalit uli ang lantarang pag-ismid nito sa kanya kasabay ng matalim na tingin. "What made you so conceited, Miss Alegria?" "I'm not conceited, Miss Malnegro. I just know exactly my right as an employee." "Right. You're just an employee, so act like one." Medyo tumaas na ang boses nito nang ipangalandakan na isang empleyado lang siya ng kumpanya. Bumuntong hininga siya. Naubos na ang lakas niya sa trabaho kanina at wala na siyang lakas para labanan ang katarayan ng babae. "I'll be in the pantry, Miss Malnegro. You have my number already just in case you need to contact me for work matters only." Pinagdiinan pa niya ang huling salita saka tumalikod na rito. Nababad trip na rin talaga siya sa babae pero ayaw niyang magpaapekto lalo pa at kailangan niyang doblehin ang effort sa mga gawa niya. Alam niyang hahanap at hahanap talaga ng mga mali ang babae sa designs niya at iyon ang ayaw niyang ibigay dito. Nilunod na niyang muli ang konsentrasyon sa ginagawa. Nag-aangat lang siya ng tingin kapag nangangalay na ang leeg niya sa kakayuko. Sa kabutihang palad ay hindi siya kinontak ni Paula hanggang sa mag-uwian. Nagpadala lang siya ng text dito para ipaalam na uuwi na siya ng mag-alas 5 na ng hapon. Wala itong reply man lang na mas okay pa nga sa kanya. Pumara agad siya ng taxi para makauwi. Inaasikaso pa niya ang pagkuha ng sariling sasakyan para hindi mahirapan sa pagkukumute. Pagkarating ng kondo ay naabutan niya ang anak kasama ang yaya nito sa sala na busy sa paggawa ng assignments. "Mommy, I'm done with my homework. Can I play now?"
Agad na salubong mag-anak sa kanya nang makita siya. Agad na niyuko niya ito nang naka-ready na ang dalawang kamay nito para yakapin siya. Hinalikan niya ito sa pisngi at niyakap na rin. Sure. Did you behave well? Hindi ka ba sakit sa ulo ni Yaya Mideng? Kahit mas madalas nagsasalita ng English ang anak ay nakakaintindi ito ng Tagalog. Sinanay niya ito sa sariling wika dati dahil ayaw niyang mahirapan ang anak sa pakikipag-usap sa iba kapag bumalik na sila ng Pilipinas. Nako, ang bait niyang si Xavier. Halos wala nga akong binabantayang bata, Nahihirapan lang talaga ako sa pag-i-Ingles. Nakatawang sabi ng yaya. Natawa na rin siya saka ito pinasalamatan. Agad na nagpaalam ang matandang yaya para umuwi na rin. May dalawang apo rin kasi itong inihahabilan ng anak nitong babae tuwing gabi dahil night shift ang trabaho ng anak ng matandang yaya. Inaya niya itong kumain muna pero magalang na tumanggi ang matanda dahil ayaw nitong gabihin sa pag-uwi dahil ipagluluto pa nito ang mga apo pagdating ng bahay. Nagpasalamat na lang din siyang muli bago ito umalis ng kondo. Pagod na umupo siya sa sofa. Ngayon niya biglang naramdaman ang pagod at stress niya dahil kay Paula sa unang araw ng trabaho niya sa Pilipinas. Napatingin siya sa anak nang marinig ang tawa nito habang may nilalaro sa tablet. Hinahayaan niya itong maglaro ng 1 oras lang kada araw gamit ang tablet nito. Napangiti siya habang nakatitig sa gwapong mukha ng anak. Bigla ay parang nawala lahat ng pagod niya sa buong araw. Hindi siya magsasawang titigan ang halos perpektong mukha ng anak. Ang wavy nitong buhok, ang mga bilugang mata na may malalantek na pilik mata. Ang ilong na perpekto ang pagkakatanggos. Ang hugis ng mukha na kahit bata pa ay alam niyang manly masyado ang dating lalo na kapag lumaki na ito. Bigla siyang natigilan at umalis sa pagkakasandaw sa sofa. Biglang nag-flashback ang mukha ng bagong CEO ng Glamour Fashion Philippines sa utak niya. Kanina lang ay mukha nito ang natitigan niya ng ganon. At hinding-hindi siya nagkakamali, ngayon niya napagtanto kung bakit parang pamilyar ang mukha ng lalaki nang wala sa loob na matitigan niya ito ng malapitan kanina. Kamukhang kamukha ni Zian Escobar ang anak niyang si Xavier. Paanong nangyari iyon? Hindi niya tuloy alam kung saan didiretso nang pumasok na siya kinabukasan. Hinanap niya na lang din ang dating opisina ni Paula at umaasang nailipat na nito lahat ng mga gamit nito sa bagong opisina. Nakita niyang pangalan pa rin ng babae ang nakalagay sa pinto. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero nakalock iyon. Napahinga siya ng malalim. Kaga-aga pa at sisirain na agad ng senior designer ang araw niya. 1 oras pa bago ito papasok kaya't malamang sa pantry na naman siya maglalagi. Nakita niyang may mga empleyado na ring andon at hindi may iwasang mapapatingin sa kanya ang mga ito. Alam ng lahat na siya ang bagong soltas sa kumpanya. May ibang iningitian siya, meron namang hindi na mamansan. Pumwesto na agad siya sa sulok na mesa ng pantry. Agad na inilabas ang mga initial designs na isasubmit kay Paula mamaya. Nang buksan niya ang bag ay nakita niya ang nameplate para sa desk kaya't inilapag niya muna sa mesa iyon para mailabas ang hinahanap sa ilalim ng bag. Nakaligtaan na niyang ipasok muli sa bag ang tag dahil naging abala na agad siya. Buhos na buhos ang atensyon niya sa ginagawa. Mabuti na lang at walang mga tao pa sa pantry dahil oras iyon ng trabaho. I didn't know the pantry's your office, Miss Alegria. Mabilis na nagangat siya ng tingin nang marinig ang pamilyar na boses. Ang seryosong mukha ni Zian ang nakita niyang nakatingin sa kanya. Kahit formal ang ekspresyon ng mukha ng lalaki ay hindi nito maitatago ang amusement sa mga mata. Tumayo siya para batiin ang boss nila. Good morning, Mr. Escobar. Bahagya pa siyang yumuko bilang pagbati rito. Nang umupo ito sa upuan sa harap niya ay alang-inang bumalik na rin siya ng upo. So bakit ka andito, Miss Alegria? Actually, kahapon pa kita nakita rito. I was busy with so many things the whole day, so I was not able to confirm why you're doing your work here. Hindi mo nagustuhan ang office mo. Hirap talaga siyang salubungin ang mga mata ng lalaki. Nang pilitin niya namang ituon ng mga mata rito ay sa kanya naalala ang pagkakamukha ng anak sa CEO ng kumpanya. Sa katunayan ay madaling araw na siyang nakatulog sa kakaisip kung bakit hawig na hawig ang anak sa lalaki. Imposible namang kamag-anak nito ang beerang lalaking nagsamantala sa kanya. Sa yaman ng mga Escobar, bakit naman may mapapariwara ang landas at maging isang gigolo?
Kaya hindi niya make onek kung paanong nakuha ng anak ang halos lahat ng features ng mukha ni Zian. Imposible rin namang napaglihiyan niya ang lalaki dahil kahit may nababasa siyang mga balita tungkol dito dati ay wala namang mga pictures iyon. Laging ang lola nitong si Conchita Escobar ang mga larawang nakikita niya kapag may mga balita tungkol sa mga Escobar. Cut got your tongue, Miss Alegria. Oh, I'm sorry, sir. Hindi pa kasi nailipat ni Miss Malnegro ang mga gamit niya sa bagong office kaya't dito na muna ako. Kumunot bigla ang noo nito sa narinig. Speaking of Miss Malnegro, I received a report from her yesterday. I want you both in my office at 10 a.m. today. Pagkasabi noon ay tumayo na ito agad at umalis. Oo nga pala, muntik na niyang makalimutan ang report na isinumite ng babae tungkol sa kanya kahapon. Saka lang siya biglang nakadama ng kaba. Napatingin siya sa oras. 15 minutes na lang para mag-alas 10 ng umaga. Iniligpit niya ang mga gamit para puntahan ang office ni Paula. Siguradong ando na rin ito. Nakailang buntong hininga pa muna siya bago kumatok sa pinto ng office ni Paula. Please come in. Nagtaka pa siya nang marinig ang magiliw na boses nito. Mukhang maganda ang araw ng senior designer, siguro dahil sa kaalamang kakausapin siya ni Zian dahil sa report nito sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Hindi niya inaasahang makikita rin sa loob ang lalaki mismo. Nak-8 itong nakaupo sa harap ng mesa ni Paula. Good morning, Miss Alegria. Parang ang saya-saya ng boses ng babae nang makita siya. Hindi na niya ipinagtaka kung bakit. Good morning, Miss Malnegro. Good morning, Mr. Escobar. Muling bati niya sa lalaki. Good morning again, Miss Alegria. Ang tipid ng sagot nito na hindi inaalis ang tingin sa mukha niya. Gusto niyang maasiwa lalo at obvious din ang matamang pagtitig nito sa kanya sa mga mata ni Paula. Iniiwas niya ang tingin sa lalaki at ibinaling kay Paula ang mga mata kaya't kitang-kita niya ang pagtaas ng kilay nito habang parang nagtatakang nakatingin din kay Zian. I changed my mind. Instead of talking to you both, I just want to talk to you, Miss Alegria, since Miss Malnegro already sent me an email about her side of the story. Come to my office. Hindi man galit ang boses ng lalaki pero nakakatakot pa rin yun kahit wala naman siyang kasalanan. Inilagay niya muna ang mga gamit sa isang bakanteng upuan. Ang kaninang nakataas ang kilay na si Paula ay supol na ang pagngiti ngayon. Ayaw yata nitong maging obvious sa harap ng bagong CEO ang kasiyahan sa narinig. Lumunok muna siya bago sumunod sa lalaki sa office nito gamit ang sliding door ng glass wall. Sit down, utos nito bago ito umupo. Agad na umupo nga siya dahil parang nagsimula ng manginig ang mga tuhod niya. Wala sa loob na napatingin siya sa office ni Paula at nakita niyang sinusundan nga sila ng tingin nito. Don't worry, this room is soundproof. She can't hear a thing. Nakita yata ni Zian ang pagtingin niya sa gawin ni Paula. Tumanggaw-tango lang siya saka humarap na rito. I'm sure you already know what the report was all about. I don't want to elaborate on it. You can start telling me your side now. Walang anumang sabi nito na pinulot ang isang papel sa mesa at parang binabasa iyon. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Well, I know we didn't have a good start, both me and Miss Malnegro. I don't think that it would be considered insubordination if I didn't follow her order, which was really something that's out of my scope as a designer already. Actually, maliit na bagay lang talaga yung pinagsimulan nito. But still, I will stick to what my job role is. Tumanggaw-tango lang ito habang patuloy sa pagbabasa ng papel na hawak. Sa tingin niya ay hindi naman yata ito nakikinig sa kanya. Mukhang may verdict na ito bago pa man ang hearing. For formality na lang yata ang paghingi nito ng explanation sa kanya pero wala naman talagang silbi yun kahit ano pa ang explanation niya. Gusto niyang madismaya. Maya-maya ay nagangat ito ng tingin sa kanya. Thanks for explaining, Miss Alegria. Hold on for a few minutes. Nagdial ito sa phone sa ibabaw ng mesa nito. The new nameplate is ready. Okay, please put it now. Thank you. And by the way, Mr. Reyes, call some utility staff and let them put back Miss Malnegro's things to her designated office. ASAP. Thanks. Napakunot noo siya sa narinig. Put back.
Baka nagkamali lang ito. Baka ibig nitong sabihin ay ilipat ng tuluyan ang naiwan pang mga gamit ni Paula sa dating office niya. Alright, Miss Alegria, your office will be ready any moment soon, ngumiti ito sa kanya pagkasabi noon. Tumahip bigla ang dibdib niya nang masilayan ang ngiting iyon. Mas gwapo pala ito kapag nakangiti ng ganon. Can I borrow your phone? Nagtataka man ay inabot nga niya ang phone dito. Naisip niyang baka isi-save lang nito ang number nito para makontak niya kung kinakailangan. Nagulat siya nang parang nag-selfie lang ito gamit ang phone niya sa kaagad na ibinalik sa kanya. You can save that? So if you feel like staring at my face and I'm not around, just stare at my picture. Commandant pa ito sa kanya nang sabihin iyon. Agad na pinamulahan siya ng mukha. Napapansin nga nito ang palaging pagtitig niya rito na parang nakatulala. I didn't mean to. Paano ba niya may explain ang pagtitig dito? I'm used to it. No need to explain. Putol nito sa kanya. Wow! Ngayon lang niya napagtantong may pagkakonseited din pala ito. Pero sinasabi nito iyon na parang, as a matter fact, at walang halong kay abangan. Napagdesisyonan na nga lang niyang umalis ng opisina nito bago pa niya ipahiya pa lalo ang sarili kapag naisipan pang sumagot ng bibig niya. Nang bumalik siya ng opisina ni Paula ay naabutan niya itong parang naiinis habang kausap ang mga staff na inaalis ang mga gamit nito. Who told you to bring my things back to my old office? Inutusan ko ba kayo? Kahit gigil na gigil ang boses nito ay hininaan lamang nito sa takot na baka marinig ni Zian sa kabilang opisina. Maaaring hindi alam ng babae na soundproof ang office na iyon. Natigilan ang dalawang may mga bitbit na gamit sa nagkatinginan. Bakas sa mukha ng mga ito ang kalituhan at takot dahil sa galit na babae. Napag-utusan ho kami ng, I want to talk to whoever that person is. Medyo lumakas na konti ang boses nito. Just continue what you're doing. Napalingon sila lahat sa pinanggalingan ng boses. Sa narinig ay tuluyan nang lumabas ng opisina ang mga lalaki bitbit ang mga gamit ni Paula. Saglit lang ang pagkatigagal ni Paula saka ito napilitang ngumiti at lumapit kay Zian. I think there was a slight misunderstanding here, Mr. Escobar. I will handle this. Bago pa makasagot si Zian ay dumating naman ang isang nakasut na may edad na lalaki. Here's the door and desk nameplates, Mr. Escobar. Please check first if they're already okay so we can have someone put the door nameplate now. Iniabot ng lalaki ang mga hawak kay Zian. Good morning, ladies, nakangiting sabi nito sa kanila ni Paula habang matamang tiningnan ni Zian ang inabot nito. Good morning, Mr. Reyes, bati rin ni Paula pero ang mga mata ay nakatutok sa nameplates na hawak ni Zian. They're great. Please have a look at your nameplates, Miss Alegria. Let us know if you are okay with them. Nagtaka man ay lumapit na rin siya kay Zian nang inabot nito ang hawak. Mas lalo siyang nagulat nang mabasa ang nakasulat na posisyon sa ibaba ng pangalan niya. Oh, they put the wrong position title. Agad na sabi niya. Let me see. Muntik pa siyang mapapitlag nang maramdaman ang mabining pagbunggo ng mga balikat nila ni Zian dahil sa paglapit nito lalo sa kanya habang tinitingnan ang nameplate sa kamay niya. Senior designer, binasa ng lalaki ang nakalagay na position doon. I don't think it's wrong, dugtong pa nito. But I'm just a junior designer, maagap na pagtatama niya. Well, congratulations. You just got promoted. Nanatiling formal ang mukha ni Zian kaya't hindi siya sigurado kung ginawa na lang nitong biro ang maling lagay ng position sa nameplates. I didn't know you're funny too, Mr. Escobar. Tumawa pa ng mahina si Paula. Si Mr. Reyes naman ang parang nalito rin sa sitwasyon. I forgot to tell you earlier that you're promoted to senior designer. I was checking all your works from Glamour Fashion UK, especially the sales of your design since you started working there. I confirmed with them why you're still a junior designer when your numbers show something more. They told me that they were about to promote you but decided to assign you first here in the Philippines. Once they get you back in the UK, that's the time they will promote you. Honestly, that made me unhappy. That's not fair for you, so I told them they can only have you back once your contract with Glamour Fashion Philippines expires 5 years from now.
That is, if you still want to go back there. Sa haba ng sinabi nito ay parang hindi nag-sink in sa utak niya ang sinabi ng lalaki. Si Paula naman ay mabilis na nawala ang ngiti sa mga labi. Congratulations, Miss Alegria. Si Mr. Reyes lang yata ang masaya para sa kanya sa narinig. Inabot nito ang kamay para makipagkamay sa kanya tanda ng pagbati nito sa promotion niya. Wala sa loob na tinanggap niya ang kamay ng matanda at nakipagkamay dito. After you arrange your things here, come back to my office to sign your new job description. Of course, that won't include cleaning someone else's mess. Nawala ang formality sa boses ng lalaki nang sabihin ang panghuling sinabi. Chapter 5. Maaaring isinalinga sa report ni Paula ang eksenang tungkol sa kape kaya't alam iyon ng lalaki at tila ginawa pan itong biro iyon. Nang mapatingin siya rito ay ando nang muli ang ngiting na pagkit na yata sa utak niya. I can't believe this. Parang wala sa sariling sabi ni Paula. Bumalik ang formal na mukha ni Zian nang balingan si Paula. You can go back to your office, Miss Malnegro. Just let the staff bring all your things back to your office. I already submitted a reply to your email regarding the report you submitted yesterday about Miss Alegria. Hindi makapaniwalang napatitig sa mukha niyang nalilito pa rin sa mga narinig si Paula. Mabilis din naman itong nagpaalam sa kanila saka tumalikod at lumabas ng opisina. Sumunod na nagpaalam si Mr. Reyes na kinuha na ang nameplates na hawak niya para ipalagay sa pinto ang door nameplate. Iniwan naman ng matanda ang desk nameplate sa ibabaw ng mesa. Naiwan silang dalawa na lang ni Zian sa opisina niya. Maaasiwa na sana siya sa katahimikang namagitan sa kanila, mabuti na lang at biglang tumunog ang phone ng lalaki. Yes, la, sagot nito sa kabilang linya. Yeah, I did. Of course, I can't just do that right away. I didn't even know how to. Biglang napatingin sa kanya si Zian. Saka lang niya naalalang umalis sa tabi nito. I will. Okay, I'll be right there. Nakatalikod na siya rito at nagkukunwaring busy sa mga gamit niya. I will just send you the new job position to your email, Miss Alegria. You can read the contract offer and then sign it electronically. I have a meeting to attend to right now. Again, congratulations. You deserve it. Dahan-dahan lang ang ginawa niyang pagharap dito kaya't laking gulat niya nang muntik pa siyang mabunggo sa katawan nito. Hindi pa nga siya nakaka-move on sa gulat niya ay naramdaman na lang niyang kinuha na nito ng kusa ang kamay niya para makipagkamay sa kanya. Congrats, Jenna. Mahigpit ang pagpisil nito sa kamay niya nang sabihin iyon. Mapapatulala na naman sana siya sa lalaki pero naalala niya ang naging reaksyon nito kanina kaya ayaw niyang mas lalong tumibe ang paniniwala nitong gustong-gusto niyang titigan ito lagi. Thank you, Mr. Escobar. Mabuti na lang at hindi nang inig ang boses niya. Ngumiti ito saka binitiwan na ang kamay niya. I'll go now. From now on, you'll be reporting directly to me, that's why your office is just next to mine. And I want to confirm that this is really your office, and there was no mistake in the office designation. Pagkasabi noon ay tumalikod na ito at pumasok sa office nito gamit ang sliding door. Nanatiling nakasunod ang mga mata niya rito kahit na nang makabalik na ito sa office nito. May kinuha lang din ito saka nagmamadaling lumabas ng opisina nito. Pero bago ito lumabas ng pinto ay nilingon siya nito sa transparent wall kaya't huling-huli siyang nakatingin pa rin dito. Bago pa man niya mabawi ang tingin ay kinindatan siyang muli ng lalaki saka umalis. Napasinghap siya dahil hindi na naman niya napigilan ang pagsikdo ng puso. Get a hold of yourself, Jenna. Nagmumukha ka laging parang first time nakakakita ng gwapo sa harap ni Mr. Escobar. Pinagalitan niya ang sarili. Jenna. Biglang umalangaw-ngaw sa isip niya ang boses ng lalaki nang tawagin siya nito sa pangalan niya imbes na Miss Alegria na palagi niyang naririnig rito. Oh, no. Hindi na niya nagugustuhan ang nagiging reaksyon ng sarili sa konting atensyon lang galing sa boss niya. Tinampol pa niya ng mahina ang pisngi bago bumalik sa nga gamit niya. Hindi niya namamalayan ang pagngiti niya nang makita ang nameplate niyang nasa ibabaw na ng mesa niya. Jenna Alegria, senior designer tumikim siya para supilan ang ngiting ayaw na yatang paawat.
Kanina pa siya hindi mapakali habang iniisa-isang tingnan ni Zian ang isang folder na puro designs niya. 3 araw mula nang pirmahan niya ang bagong posisyon bilang senior designer ay saka lang niya uli nakita ang lalaki. Inaamin niya na sa loob ng 3 araw na iyon ay ilang beses ding napapadako sa bakanteng opisina nito ang mga mata niya, nagbabaka sakaling makita uli ito roon. Alam niyang sa dami ng inaasikasong negosyo ng pamilya nito ay inaasahan na niyang hindi ito palaging makikita sa opisina. Kahit paman ay hindi niya maintindihan kung bakit laging umaasa ang sarili niyang makikita itong pumasok kahit saglit lang. Sa pagbabalik nga nito pagkatapos ng 3 araw ay ipinatawag agad siya ng lalaki sa opisina nito. Nakakunot ang noo nito habang matamang tinitingnan isa-isa ang mga designs niya. Ngayon lang siya kinakabahang muli ng ganon. Hindi niya kasi moari sa ekspresyon ng mukha nito kung nagugustuhan ba nito ang mga nakikita. Nang sa wakas ay nasa huling design na ito, pagkatapos ay itiniklap ang folder na iyon ay saka naman damobel ang kabog ng dibdib niya habang hinihintay itong magbigay ng komento tungkol sa mga gawa niya. Sinalubong nito ang mga mata niyang naghihintay ng reaksyon nito. I'm not an expert when it comes to designs and fashion, especially women's clothing, but I can say all your works are elegant. Once you finalize these designs, you can submit them to the chief designer, Fanny Arevalo, so we can produce the products of your designs and sell them to the market. Bahagyang ngumiti ang mga mata nito nang sabihin iyon. Kapag ngumingiti ito ay nababawasan ang parang pader na hinaharang nito sa sarili. Lagi kasing seryoso ang lalaki most of the time. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang marinig na nagustuhan nito ang designs niya. Thank you, Mr. Escobar. I will see to it to finalize the designs within this week. Bahagyang ngumiti rin siya sa lalaki. Agad namang napawi iyon nang makitang nakatitig lang ito sa mukha niya na parang malalim ang iniisip. Bago pa siya tuluyang maasiwa ay nagsalita itong muli. Miss Alegria, I'm sure you already know my grandma, Conchita Escobar, right? Bigla siyang natigilan sa tanong nito. Matagal na niyang inaasahan na pag-uusapan nila ang lola nito dahil malamang alam nito ang maraming beses na pagtatangka ng matanda na kumonekta sa kanya dahil sa utang na loob nito sa kanyang ina. Yes, Mr. Escobar. Matipid na sagot niya. Nakita niyang may kinuha ang lalaki sa side pocket nito. Isa iyong maliit na kaita ng isang sing-sing. Binuksan nito iyon bago inilapag sa mesa sa harap nila. Kumikinang ang malilit na brilyante na nakapalibot sa sing-sing na iyon. Kunot noong napatingin siya sa lalaki. Marry me. I'll take care of you and your son, Jenna. Hindi nito inaalis ang mga mata sa kanya nang sabihin iyon. Ano raw? Inaaya siya nito ng kasal. At paanong alam nito ang tungkol sa anak niya? I'm not sure what's happening now, Mr. Escobar. Pilit na pinatatag niya ang boses kahit nalilito siya sa offer nito. I asked you to marry me. Inulit nga nito ang proposal na akala niya ay nakaringgan lang niya. Napatitig siya sa mukha ng lalaki saka sa singsing na nasa mesa. Saka naman naging malinaw sa kanya ang lahat lalo na nang dumako ang mga mata niya sa nameplate nitong katabi ng singsing. Escobar. At binanggit nito si Mrs. Conchita Escobar bago pa man ito inalok ang absurd proposal nito. Biglang pumormal ang mukha niyang tumingin muli sa lalaki. This has something to do with Mrs. Escobar and the undying gratitude she's been trying to offer me. Hindi yun tunog tanong bagkus isang kumpirmasyon. Hindi naman nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Zian. Samandal lang ito sa upuan nito habang nakatitig pa rin sa kanya. We are forever grateful to your mother, Jenna. She died a hero saving Mrs. Escobar's grandson, and it cost my mom her life. Yes. I've heard that a million times already, Mr. Escobar. I will accept a heartfelt thank you from your family. That's it. I really don't need anything that your grandma offers me, especially the marriage you just proposed to me now. This is absurd. Are you checking my life now? Me and my son are both okay, Mr. Escobar. Humulagpos na talaga ang pagtitimpi niya mula nang ayaw siyang tantanan ng lola nito sa kung ano-anong mga gustong ibigay. Lagi ay tinatanggihan niya ang mga iyon. Minsan pa nga ay nagulat na lang siya nang may mga dokumentong pinadala sa kanya at nang tingnan niya iyon ay isa iyong titulo ng lupa at bahay na nakapangalan sa kanya. Siyempre pinabalik niya ang dokumentong iyon.
Hindi naman natinag ang lalaki sa biglang paghulagpos ng pasensya niya. Nakapangalumbabo lang itong nakatingin sa kanya nang bigla siyang tumayo. I hope this is the last time I will hear such offers from Mrs. Escobar, even from you, Mr. Escobar. Hindi na niya inisip na boss niya ang lalaking nasa harap niya. Bigla ay naalala niya ang promotion na nakuha niya kamakailan lang. Napahinga siya ng malalim nang magkaroon naman ng pagdududa sa promotion na iyon. Is my promotion out of the blue part of the offer of gratitude, sir? Hindi niya mapigil ang isatinig iyon. Saka lang umalis sa pagkakasando sa upuan ang lalaki kahit walang nabago sa ekspresyon ng mukha nito. Of course not. As I've said, you deserve the promotion. You can confirm everything from your boss in the UK. I'm not the kind of boss who will just promote someone out of gratitude. But you're willing to offer marriage out of gratitude. Hindi niya maiwasang maging sarcastic ang tono dahil sa totoo lang ay nakaramdam talaga siya ng galit. May pakiramdam kasi siyang kinakalkal ng mga Escobar ang buhay niya kaya't alam nito ang tungkol sa anak niya kahit pa sabihing nasa work file din naman niya ang record na may anak siya. Imbes kasi tumatanaw ito ng utang na loob sa kanya dahil sa ina niya ay ginugulo ng mga ito ang buhay niya. Ngayon tuloy niya pinagsisihan ang pagpayag na mailipat sa Pilipinas. Tahimik ang buhay nila ng anak niya sa UK at ngayong nasa Pilipinas na siya ay hindi na siya tinantanan ng gulo. I know that losing your mom because of another kid at that time was not easy to accept. If you'll marry me, maibabalik ba ang buhay ng ina ko? Natahimik ang lalaki. See, stop offering me things if it won't bring back my mom from the dead. Kung sino man yung sinalba niya ang buhay, he could just repay it by living the most out of his life. Nanatili siyang nakatayo sa harap nito habang sinasabi iyon. It was me, Jenna. Your mom saved my life. May nakikita siyang guilt sa mga mata nito. Siya naman ang hindi makapagsalita. Alam niyang sa kaibuturan ng puso niya na may kinikimkim din siyang galit sa kung sino man ang iniligtas ng ina. Kung hindi dahil dito ay buhay pa sana ang mama niya na hindi niya nakasama ng matagal. Then you can just say thank you to her grave. You don't need to offer me marriage just because of your guilt. I'm capable of raising my son alone, Mr. Escobar. Nang mahimasmasan ay saka lang siya mahinahong nagsalita. Tumango ito saka isinara ang maliit na kaeta. Inilagay nito iyon sa isang box na nasa ibabaw ng mesa nito. Don't close your door yet, Jenna. This offer still stands. Once you decided to accept it, this ring is just right here. Inilapat pa nito ang kamay sa box na pinaglagyan ng kaeta ng singsing. Gusto pang umikot ng mga mata niya. Like grandson, like grandma. Hindi yata tumatanggap ng no ang maglola. If you don't need anything else, sir, I'll go back to my office. Hindi na niya sinagot ang sinabi nito. Agad na tumalikod na siya at umalis nang umiling lang ito. Kinuhang muli ni Zian ang kaeta ng singsing sa loob ng box na nasa mesa niya. Binuksan niya iyon saka kinuha ang singsing sa loob. Hindi niya inaasahan ang mabilis na pagtanggi ni Jenna Alegria sa proposal niya. Ang akala niya kasi ay magniningning ang mga mata ng babae katulad ng mga brilyanteng nakapalibot sa singsing kapag narinig ang alok niyang kasal. Napatawa siya ng mahina sa sarili. Alam niyang hindi naman siya nagyayabang sa naisip na iyon. Based kasi sa reaksyon ng babae sa tuwing nagkakaharap sila ay umaasa siyang susunggaban agad nito ang alok niya. Akala niya ay hindi siya mahihirapang ialok ang kasal na iyon kay Jenna lalo pat ilang beses itong nakatulala sa mukha niya gaya ng halos lahat ng mga babaeng nakakasalamuhan na niya. Napatingin siya glass wall na dingding nila. Nakita niyang hindi may pinta ang mukha nito kahit pa nga busy ito sa ginagawang trabaho. Ni hindi sumagi sa isip niya na may babaeng mababad trip kapag inalok niya ng kasal. Mukhang ganun kasi ang nangyayari kay Jenna. Amused na napatitig siya sa mukha ng babae. Ang totoo ay maganda ito at papasang modelo ng glamour fashion kung gugustuhin ito. Pero dahil sanay na siyang makakita ng mga magagandang babae kaya't hindi nakakaiba sa mga mata niya ang kagandahan nito. Ngayon lang. Siguro dahil nasakta ng ego niya bilang lalaki nang makita ang reaksyon nitong kabaliktaran ng inaasahan niya. Be resist to the power of one malik sa singsing ang mga mata niya. Ang totoo ay mas kinabahan siya kanina na agad yumo ito sa alok niyang kasal.
Naisip kasi niyang hindi malabong mangyari iyon lalo pat mukhang attracted ito sa kanya dahil lagi niya itong nahuhuling nakatitig sa mukha niya. Kabado siya na yumo ito at mapilitan na nga siyang pakasalan ng babae dahil sa kagustuhan ng lola. Naisip niya bigla si Chelsea. Ito ang babaeng dapat inalok niya ng kasal para sa kasalanang nagawa niya, pero hanggang ngayon ay hindi niya nagawa. Mas nauna pa siyang nag-alok kay Jenna imbes sa babaeng may responsibilidad siya talaga. Nang tumanggi si Jenna kanina, kahit pa nasaktan ang ego niya ay nakahinga rin siya ng maluwag. At least nagawa niya ang kagustuhan ng lola niya. Hindi na niya kasalanan kung si Jenna mismo ang may ayaw. Ngayon, ang iisipin niya na lang ay ang responsibilidad niya kay Chelsea. Hindi niya alam pero nahihirapan siyang banggitin ang kasal sa babae. Medyo gumaan naman ang pakiramdam niya nang wala siyang nakikitang pagkasuklam dito dahil sa nangyari 6 years ago. Bagkus ay tuwang-tuwa ito sa mga bagay na naibibigay niya rito. Alam niyang hindi matutumbasan ng mga material na bagay ang malaking kasalanan niya sa babae pero sa ngayon ay sapat nang makita niyang walang bakas ng trauma ang ginawa niya rito noon. Inilipat niya sa malaking bahay si Chelsea na nakapangalan ng lupa at bahay dito. Binigyan niya rin ito ng credit card upang mabili nito ang mga nais nitong bilhin. 3 beses pa lang silang nagkita ng babae. Wala siyang magawa sa tuwing humihiling ito na makipagkita sa kanya. Napag-alaman din niyang hindi nito binubuksan ang butik nito mula nang una silang magkita. Base sa mga kwento nito ay inuubos nito ang araw sa pag-travel kung saan-saan. Hindi niya naman inisip ang mga ginagastos nito. Alam niyang walang katumbas na pera ang karahasan niya ng gabing iyon, kahit pa sabihing wala siya sa sariling katinuan ng mga panahong iyon. Natigil lang siya sa malalim na pag-iisip nang tumunog ang phone niya. Chelsea, agad na bati niya nang sagutin ang tawag nito. Kara-rating ko lang from Singapore, Zin. May mga binili akong pasalubong para sa iyo, of course, pera mo rin ang ginamit ko. Can we have dinner together tonight? Gusto kong ibigay itong mga binili ko sa iyo. Malambing ang boses ng babaeng sumagot sa kabilang linya. Ilang segundo nagdaan muna bago siya nakasagot. Okay, I'll be there later. Thanks, Zian. I miss you so much na, excited na sagot nito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot dito. Kahit may pananagutan siya rito ay hindi siya gumawa ng paraan para magkaroon sila ng relasyon kahit pa nga may balak siyang alukon ito ng kasal dahil sa guilt. Komplikado kasi ang sitwasyon niya ngayon dahil na rin sa isang kagustuhan ng lola niya, ang makasal siya kay Jenna. Pero dahil nga tinanggihan na ni Jenna ang alok niya, wala nang sagabal sa plano niya para kay Chelsea. Bigla namang sumagi sa utak niya ang napakagandang mukha ni Heather. Wala sa loob na napahilamos niya ang kamay sa mukha. Sa problema niya ngayon sa 3 babae ay daig pa niya ang isang playboy na nagsabay-sabay ng girlfriends. Napatawa siya ng pagak. Nakalimutang nasa kabilang linya pa si Chelsea. Zian, I'm serious. I miss you na bakit natatawa ka pa riyan? Kunwari ay nagtatampong sabi ni Chelsea nang marinig ang mahinang pagtawa ng lalaki sa linya. Oh, I'm sorry, Chelsea. I just remembered something. I'll be there at 7 p.m., okay. I have to go now. Bye. Hindi na niya hinintay pang sumagot ang babae. May pakiramdam siyang naghihintay itong gumawa siya ng hakbang para sa kanilang dalawa. Sa loob ng 6 na taon na lumipas ay hindi nito pinatahimik ang isip niya. Lagi niyang naalala ang malambot na katawan nito sa kabila ng dahas niya. At ngayon nang maaari na niyang maramdamang muli ang kalambutin ay hindi man lang siya gumawa ng hakbang kahit pa nga halatang may consent na iyon kay Chelsea. Hindi niya alam pero iba ang nai-imagine niya sa babae 6 years ago. Siguro dahil matagal na panahon na ang lumipas ay marami na rin ang nagbago rito kaya't hindi niya makita ang babaeng nakaulayaw ng gabing iyon kay Chelsea. Napabuntong hininga siya sa kanya na alala ang singsing na hawak-hawak pa rin. Akong muli ang mga mata niya kay Jenna na buhos pa rin ang atensyon sa ginagawa. Hindi na niya ito nahuhuling tumitingin sa direksyon niya, hindi kagaya noong mga nagdaang araw. Naintriga siya rito. Ibinalik niya sa kaeta ang singsing sa kamay kinuha sa drawer. Tinitigan niya ang larawang hawak. Nasaan ang ama ng batang ito? Mahinang tanong ng utak niya nang titigan ang larawan ng anak ni Jenna. Sa report na ibinigay ng detective niya at ng lola niya ay walang impormasyon na kahit ano tungkol sa ama ng bata.
Napakunot noo siya. Bakit sa tuwing natitigan niya ang picture ng bata ay parang nakikita niya ang pagkakahawig nito sa kanya. Napailing-iling siya habang natatawa sa sarili. Sa sobrang stress niya siguro ay kung ano-ano na ang nakikita ng mga mata niya. Agad na ibinalik niya ang picture ng bata sa drawer. Weird. Napalatak pa siya nang maisip iyon. Chapter 6. Ang laki ng ngiti ni Chelsea kahit pa nga parang nagmamadali pa rin si Zian nang ibaba nito ang phone. Alam niya kung gaano kabisi ang lalaki, pero anytime ay pwede niya itong disturbuhin. Napahiga siya sa bagong-bagong sopa habang hinihintay ang juice na pinakuha sa maid na inutusan. Buhay prinsesa siya mula nang puntahan siya ni Zian sa kanyang butik sa pag-aakalang siya si Jenna na inangkin nito ng sapilitan ng gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Agad namang napalitan ng pagsimangot ang ngiti niya nang maalala ang babae pero nang maisip na kung hindi dahil dito ay hindi niya matatamasa ang ganun kasarap na buhay kaya muli ay ngumiti siya hanggang sa unti-unting natatawa. Hi, Jenna, you pathetic little bitch. Gustong-gusto niya ang pakiramdam sa tuwing nakikita niya sa isip ang hitsura nito nang lumabas ito ng kwarto sa ina iyon. Ang totoo ay pareho silang nag-celebrate ni Amanda pagkatapos noon. Hindi man lang na-guilty o kaya'y natakot sa ginawa nila kay Jenna. Alam kasi nilang pareho na hinding-hindi ito magsusumbong sa mga pulis. May planong tumakbo sa politika ang ama nito ng taong iyon pero hindi natuloy at hindi na niya inalam kung bakit. Wala naman talaga siyang pakialam sa pamilya ni Jenna. Naging matalik na magkaibigan lang sila dahil magkaklase sila sa ibang subject ng magkolehiyo. Nasa middle class lang ang pamilya niya pero napag-aral siya ng mga magulang sa exclusive school kung saan nag-aral si Jenna. Nag-iisang anak siya kaya kahit medyo nahirapan sa pagpapaaral sa kanya ang mga magulang sa napakamahal na university ay walang nagawa ang mga ito dahil pinilit niya. Dahil doon ay napilitan din ang ina niyang magtrabaho upang makatulong sa gastos niya sa school. Bago siya lumipat sa bahay na binili ni Zian para sa kanya ay kinausap niya ang mga magulang. Ang sabi niya ay kung may magtatanong kung itinakwil ba siya ng ama, 6 na taon ang lumipas ay sumang-ayon lang ang mga ito. Sinabi niya lang na kailangan niyang gumawa ng kwento para may salbo niya ang kanyang butik. Sinabi niya rin sa mga ito kung ano ang dahilan kung bakit siya pinalayas ng mga magulang ng mga ito dati. Kailangan niyang maging maingat at baka malaman pa ni Zian na hindi siya ang babaeng inakala nito. Alam niyang malaki ang guilt nito dahil sa pangyayari. Nako-curious man kung bakit ito ang nasa kwarto imbes na ang lalaking binayaran nila ni Amanda ay hindi niya naman may tanong iyon sa lalaki dahil mabubuko siya. Huwag na huwag lang talagang magkakamaling bumalik ng bansa si Jenna at bulabugin ang maganda na niyang buhay. Bigla siyang bumangon nang maalalang pupunta mamaya si Zian para sa dinner nila. Kailangan niyang bumili ng maisusuot sa gabing iyon. Gagamitin niya ang pagkakataong iyon para maakit pa unti-unti ang lalaki. Kung buhay prinsesa na siya kahit hindi pa siya nobya nito, paano na lang kung magiging Mrs. Escobar siya? Excited na tumayo na nga siya para mag-shopping ng mga damit kahit medyo pagod pa siya dahil sa pagliwaliw sa Singapore ng ilang araw. Tumunog ang phone niya. Mabilis na tiningnan niya iyon sa pag-aakalang si Zian ang tumatawag. Nawala ang excitement niya nang mabasa ang pangalan ni Amanda sa screen. Iniiwasan na niyang makausap ito mula nang magkaroon siya ng koneksyon kay Zian. Ayaw niyang ipaalam kay Amanda ang pangyayaring iyon at dahil baka sa inggit ay sabihin nito ang totoo sa lalaki. Hindi niya sinagot ang tawag nito at dumiretso na ng banyo upang makaligo. Wala siyang balak ipaalam kahit kailan kay Amanda ang maling akala ni Zian. Mapipilitan na lang siyang banggitin iyon dito kapag ikinasal na siya sa lalaki. Napahagikak siya sa naisip habang nasa ilalim na ng dutya ng shower. Hindi malabong mangyari iyon lalo na kapag ginamit na niya ang guilt ng lalaki para mapilitan itong pakasalan siya. Kahit nasa modern era na sila, base sa nakikita niyang guilt sa mukha nito kapag nababanggit ang tagpong iyon ay alam niyang maaari niyang hilingin ang kasal bilang kabayaran dito. Kung hindi niya naman mahiling iyon ng maayos ay sa kanya gagamitin ang pangba-blackmail. Sa estado ng buhay nito bilang Escobar, malaking eskandalo iyon sa lipunan, ang kaalamang may inabuso itong babae kahit pa nga 6 na taon na ang lumipas.
Hindi na muna niya iisipin na maaaring mabubunyag din ang pagpapanggap niya kapag ginawa niya ang pamba-blackmail dito. Umaasa siyang hindi na sila umabot sa puntong iyon. Sa ngayon ay ayaw niya munang i-pressure ang lalaki lalo pa at ibinibigay naman nito ang lahat sa kanya. Saka na niya ito pipiliting pakasalan siya kapag nabagot na rin siya sa kakagastos sa pera nito. Napuno ng tawa niya ang banyo dahil sa naisip. Alam niyang may inggit masyado si Amanda lalo pa kung makikita na nitong naglalakad siya sa aisle ng simbahan sa araw ng kasal nila ng isang Zion Escobar. Biglang sumagi naman sa utak niya ang butik na ilang araw na ring hindi nabubuksan. Saka na niya iyor pagtutuunan ng pansin. Gusto niyang ipa-renovate ang butik niya at hihingi siya ng tulong kay Zion para roon. Kahit pa sabihing hindi na niya puproblemahin ang pera dahil sa lalaki ay wala rin naman siyang balak na pabayaan ng tuluyan ang butik. Bagkus ay mas lumaki ang plano niya para sa sariling negosyo dahil hindi na niya kailanman puproblemahin ang pera kung sakasakali. Inutusan niya ang 2 maids na magluto ng espesyal na pagkain dahil sa bahay sila magdi-dinner ni Zion. Papauwiin niya ang 2 katulong sa gabing iyon upang masolo ang lalaki. Bago pa man mag-alas 7 at nakabihis na siya. Pulang casual na damit ang nabili niya at may pagka-daring iyon. Nang salubungin niya si Zion sa pinto eksaktong alas 7 ng gabi ay agad na bumalik ang excitement niya. Lagi ay parang gusto niyang mapapasinghap sa tuwing nakikita ang lalaki. Hi, good evening, Zion, pinalamang pa niyang masyado ang boses sa kahinalikan sa pisngi ang lalaki. Good evening, Chelsea, formal ang boses ni Zion pero naroon ang matipid na ngiti. Tiningnan niya ng maigi ang reaksyon nito sa suot niya ng gabing iyon. Gusto niyang mapasimangot ng hindi man lang nito hinagod ng tingin ang kabuuan niya. Kahit pa nga dismayado sa reaksyon ng lalaki ay kusang hinawakan na niya sa braso ito at saka iginiya sa nakahandang dinner nila. Walang ibang tao sa bahay kundi silang 2 lang. Habang kumakain ay panay ang kwento niya tungkol sa Singapore. Kasama niya ang mga kaibigan niyang mayayaman na inaya niyang mag-travel ng biglaan. Nagko-comment at nagtatanong naman ito sa kanya habang masaya siyang nagkukwento. Habang kumakain sila ay panay ang lagay niya ng champagne sa mga baso nila. Hindi naman tumatanggi ang lalaki. Pagkatapos ng dinner ay inaya niya ito sa veranda at doon ipinagpatuloy ang pag-inom ng champagne. Panay tanong din niya tungkol sa pinagkakaabalahan nito at sinasagot naman iyon ni Zion. Nabanggit nito ang fashion glamour na siyang pinagkakaabalahan nito ngayon. May pumasok agad na idea sa utak niya nang malamang hawak ng lalaki ang Fashion Glamour Philippines. Malaking tulong iyon sa butik niya pero saka na niya sasabihin ang gusto rito. Sa ngayon ay gusto niyang mag-focus sa ibang plano. Maya-maya nga lang konti ay nagpaalam na si Zion sa kanya saka nagpasalamat sa hinanda niyang dinner. Can you stay here for the night, Zion? Pinapupungay pa niya ang mga mata nang sabihin iyon. I should really need to go now, Chelsea. I have an early meeting tomorrow. Naputol ang pagsasalita nito nang lumapit pa siyang lalo at nang ahas na hawakan ito sa may dibdib. Please, I feel so lonely being alone tonight. Tumikim ito sa kapasimpleng inalis ang kamay niyang nagsisimula ng gumapang sa dibdib nito. I'll call Manang Clara to be with you tonight. Sa narinig ay inis na inalis na niya ng kusa ang kamay sa dibdib nito. Never mind, hindi na niya itinago ang bahagyang inis nang sabihin iyon. Chelsea, I really need, bigla ay bumalik ang ngiti niya sa lalaki. I understand, I'm sorry for being childish. I just missed you, that's why. Ayaw niyang bigyan ng attitude ang lalaki sa ngayon. Dapat ay ipakita niyang magiging isa siyang understanding na girlfriend o kaya naman ay asawa. Bago pa umalis si Zion ay tinawagan nga nito ang isa sa mga maids niya para samahan siya sa gabing iyon. Hindi na rin siya tumanggi. Nakasunod pa rin ang mga mata niya sa papalayong kotse nito. Determinado siyang magiging Mrs. Chelsea Escobar, by hook or by crook. Kinagabihan ng mapatulog na si Xavier ay sinubukan niya uling tawagan ang numero sa bahay nila. Umaasa siyang kakausapin na rin ng ama. Hindi niya alam kung may balita na ito na nakauwi na siya ng Pilipinas. Hello, bigla ang kasiyahang naramdaman niya nang marinig ang boses ng ama. Di dad, ngayon lang siya nakatsyempo na ito mismo ang nakasagot sa phone dahil madalas kung hindi Katie wala nila ay ang madrasta o kaya naman ay si Amanda ang nakakasagot ng tawag niya.
At syempre ay aasahan na niyang hindi niya makakausap ang ama kapag ganun. Lagi ay sinasabi ng mga ito na hindi tatanggapin ng ama ang tawag niya. Matagal na katahimikan ang namagitan. Pakiramdam niya tuloy ay nawala na ito sa kabilang linya. Dad! Ulit niya. Narinig niya ang pagtikhim nito upang alisin ang Bares sa lalamunan. Kumusta ka na, Jenna? Pinilit nitong maging formal ang boses. Sunod-sunod ang pag-agos ng mga luha niya nang kumustahin siya ng ama kahit pa nga masyadong formal ang pagkakatanong na para bang hindi siya anak nito. Tahimik na umiiyak siya at kinagat ang pang-ibabang labi para pigilan ang paghikbi kaya't matagal bago siya nakasagot. Diego, sinong kausap mo? Rinig niya ang boses ni Zenaida sa background bago pa man siya makasagot sa ama. Si Jenna, maikling sagot ng ama. What? At hindi pala tumitigil ang babaeng iyan sa kakakulit dito. Di ba't matagal na iyang hindi parte ng pamilya natin, tumatawag siya lagi. Pinutol ng ama niya ang iba pa sanang sasabihin ni Zenaida. Sa narinig ay saka nga niya napagtanto na hindi umabot sa kaalaman nito ang ilang beses na pagtawag niya. May pakiramdam siyang hinaharangan ng madrasta at stepsister na si Amanda ang mga tawag niya pati na ang mga sulat na pinapadala niya sa ama. Minsan ako ang nakasagot ng tawag niya kaya iniisip kong palagi siyang nangungulit dito, kandautol na sagot ni Zenaida. At hindi mo man lang pinaalam sa akin. Matigas ang tono ng boses ng ama nang itanong iyon. Diego, ayaw kong dagdagan ang problema mo, lalo pa at mahigpit na pinagbabawal ng doktor mo ang bigyan ka ng stress kaya hindi ko na sinabi sa'yo, narinig niya ang biglang pag-aalala kuno sa boses ni Zenaida. Narinig niya ang paghinga ng malalim ng ama sa kabilang linya. Are you still there, Jenna? Hindi tulad kanina, medyo lamambot na ang boses nito nang itanong iyon. Yes, Dad. Nakauwi na pala akong Pilipinas. Gusto ko lang kumustahin ang kalagayan mo lalo at nalaman kong na-hospital ka last month. Nakauwi ka na pala. Hindi mo man lang naisip ang dumalaw dito. May halong hinanakit ang boses nito. Doon na niya hindi napigilan ang paghikbi. Alam niyang hindi nawawala kailanman ang pagmamahal nito sa kanya bilang anak, kahit pa nga masasakit na salita ang narinig niya nang pinalayas siya nito. Gusto ko lang masigurong hindi ka nagalit sa akin. Ayaw ko nang pag-usapan ang nangyari dati, Jenna. Labis ang sakit na naramdaman ko noon at ayaw kong balikan pa ang mga nangyari. Siguro naman ay umuwi ka nang hindi nalalamatang muli ang pamilya natin. Napalunok siya sa sinabi nito. Mom, I'm thirsty. Pabiglang napalingon siya sa anak na pupungas-pangas pa. Whose kid is that? Agad na tanong ng ama sa kabilang linya. Bigla siyang natigilan. Paano niya ipapakilala ang anak kung wala siyang maipakilalang ama nito? Naalala niyang muli ang sinabi ng ama. Sa tono nito ay mukhang napatawad na siya sa naging kasalanan niya dati, pero nagpahiwatig ito na umaasa itong wala uli siyang kahihiyang dala na makakaapekto sa pamilya nila. Hindi niya ikinakahiya ang anak. Ang kaalamang wala siyang masabing ama nito ang siguradong hindi matatanggap ng daddy niya. Mom, ulit na sabi ni Xavier. Wait, let me get you a glass of water. Dad? Hold on? Nagpapanik ang utak niya pero ibinaba niya muna ang phone para kumuha ng tubig para sa anak. Nang mapainom ito ng tubig ay sinamahan niya uli ang anak sa kwarto para makatulog muli. Nang makitang nakapikit na ito ay saka siya bumalik ng sala. Napatitig pa muna siya sa phone bago iyon puluting muli. I'm back, Dad? Kailan ka pa nagpakasal? Agad na tanong nito. Natameme siya sa tanong na iyon. How old is my grandson? You should bring him when you visit me here, including your husband. Biglang nagkaroon ng excitement sa boses ng ama. I'm not married. You're not what? Dumagundong bigla ang boses nito sa narinig. Why yet? I'm not married yet to the father of my son. I thought you would tell me na wala kang madalang ama ng anak mo. I got mad at nothing, biglang natawa ang ama niya. Ngayon lang niya uli narinig ang tawa ng ama at ikinagagalak iyon ng puso niya. I will wait for you to visit me together with your son and, of course, the father of my grandson. Gusto ko siyang tanungin kung bakit hindi ka pa niya pinakasalan. How old is my grandson, by the way, and what's his name? Sunod-sunod na tanong nito. Ano, may anak na si Jenna at hindi man lang kasal. Wala na talagang ibang dala iyang anak mo na iyan, Diego?
kundi kahihiyan. Just let me talk with my daughter, Zenaida, putol ng ama sa madrasta niya. His name is Xavier and he is 5 years old. So you met his father right away when you went abroad? Why yes, Dad. Kailangan na niyang panindigan ang kasinungaling iyon lalo pat ngayon lang uli siya tinanggap ng ama. Mabuti na lang at hindi na ito nagtanong pa tungkol sa ama ng anak. Mas marami itong tanong tungkol sa kanya at sa anak niya. Nag-request itong padalhan niya ito ng mga litrato ni Xavier sa phone nito na ginawa nga niya. Hindi may kakaila ang kasiyahan sa boses ng ama nang makita ang pictures ng anak. He's so cute. I'm sure he got his looks from me, right, Zenaida? Narinig niyang tanong nito sa kabilang linya. Mukhang mestizo, Diego. Ikaw ay Pinoy na Pinoy ang dating. Ang tanging sagot ng babae. Tumawa lang ang ama niya sa naging sagot ng madrasta. Is his dad a foreigner? Biglang tanong ng ama. And no. He's a Filipino. Hindi na nag-iisip na sagot niya. Diego, it's way past your bedtime. Pinagbabawal ng doktor ang pagpupuyat, biglang sabi ni Zenaida. You better sleep now, Dad. I'm happy that I was able to hear your voice. I will let you know kung kailan ka namin mabibisita dyan. Agad na siyang nagpaalam din bago pa ito magtanong muli tungkol sa ama ni Xavier. Okay, I'm glad that you're back, Jenna. Hihintayin namin ang pagdalaw ninyo. Huwag na huwag mong kalilimutang dalhin ang apo ko. Does he know me, by the way? Of course, I've shown him your pictures, napapangiting sagot niya. Matagal ito bago nakapagsalita. Thank you, anak, for letting your son know about me despite, gaya ng sabi mo, Dad, kalimutan na natin ang nangyari. Maagap na putol niya dito. Ibinaba na nga nito ang phone nang makapagpaalam dahil na rin sa paulit-ulit na pagsabat ni Zenaida sa usapan nila. Masaya siyang malaman na tinatanggap na siyang muli ng ama pati na si Xavier. Bigla rin naman siyang namumrubelma sa kung sinong lalaki ang ipapakilala niya rito bilang ama ng anak. Alam niyang hindi siya makakabisita rito hanggat wala siyang bitbit din na ama ni Xavier. Napabuntong hininga siya sa kinakaharap na problema. Hindi rin niya muna binanggit ang tungkol sa ina rito. Hindi kasi siya sigurado kung may alam na ang ama na matagal nang patay ang ina niya. Simula nang bumalik siya ng Pilipinas, ang dami nang gumugulo sa utak niya. What? Bumalik ng Pilipinas ang babaeng iyon. Hindi may pinta ang mukha ni Amanda nang salubungin siyang masamang balita ng inang si Zenaida. At ito namang si Diego ay nagpapakatanga uling tanggapin ang lapastangan. Hindi niya ba naisip ang matinding kahihiyang ibinigay ng babaeng iyon? Kung kani-kaninong lalaki pumapatol dahil sa kakatihan ng katawan. Sino naman kaya ang ama ng anak niya? Sigurado akong isa sa mga naging customers niya. Inis na wika naman ni Zenaida. Walang kaalam-alam ang babae na ang anak nito at si Chelsea ang nasa likod ng iskandalong kinasangkutan ni Jenna. Siniguro naman nina Amanda at Chelsea na hindi na umabot pa sa labas ang ginawa nilang kwento dahil sa kanila naman babalik iyon kapag napatunayang hindi totoo ang mga paratang kay Jenna. Sinadya lang nila iyon para sa amain niya dahil gusto niya talagang mapaalis ng pamamahay si Jenna. Nang mawala nga ang babae sa landas nila ay sa kanila na ipinagkatiwala ng ama nito ang pamamahala sa halos kalahati ng mga negosyo nito lalo pa nung nagsimula na itong pabalik-balik ng ospital dahil sa high blood pressure. May anak na si Jenna. Hindi makapaniwalang tanong niya, pero hindi kasal gaya ng inaasahan. Baka naman kasi ay may asawa na ang lalaki kaya hindi ito mapakasalan. Paismid na sagot ng ina. Malalim ang iniisip na umalis siya sa harap ng ina at pumasok ng kwarto. Alam niyang may dahilan ang pagbabalik ni Jenna at siniguro pa talaga nitong may bitbit itong anak. Gusto na marahil ng babae na maging parte uli ng mana ng ama lalo pa at nabalitaan nito tiyak na na-hospital ang ama nito ng ilang beses. Mula nang pagkatiwalaan siya ng amain sa mga negosyo ay ibinuhos niya ang atensyon doon dahil alam niyang sa kanila rin naman mapupunta ang mga iyon kapag nawala ito. Ang ikinaiinis niya lang sa matanda ay ang hindi nito pagproseso ng legal adoption niya para mapalitan na rin ang apelyido niya. Ilang beses na kinukulit niya ang ina para ipaalala lagi sa amain ang pagpapalit ng apelyido niya pero lumipas ang 6 na taon ay hindi pa rin siya ganap na alegriya. Pabagsak na humiga siya sa kama at idinayal ang numero ni Chelsea. Ilang beses na niyang tinatawagan ang babae pero lagi ay hindi nito sinasagot ang mga tawag niya.
Sa tingin niya ay nagtatampo ito lalo pa at hindi niya napautang ng malaking halaga para may salba ang naghihingalo na nitong butik. Sa tuwing uutang ito sa kanya ay sinasabihan niya lang na ipasara na ang butik nito dahil hindi naman iyon kumikita. Pero ang ipinagtataka niya nitong mga nagdaang araw ay lagi niyang nakikita sa social media ng babae ang pag-travel nito kung saan-saan. Nakakita na naman ba ito ng matandang nobyo na ibinibigay ang luho nito? Such a whore, napapangiting sabi niya habang hinihintay na sagutin ng babae ang tawag niya. Nang hindi man lang nito sinagot iyon ay nagpadala siya ng text dito. Jenna is beach wala pang 1 minuto ay tumunog ang phone niya. Hindi nga siya nagkakamali kung sino ang tumatawag na iyon nang makita ang pangalan sa screen. At last, kung alam ko lang na si Jenna lang ang makakakuha ng atensyon mo, sana ay matagal ko nang ginawa, iyon agad ang bungad niya nang sagutin ang tawag nito. Tell me you're joking, parang nababahala ang boses nito sa kabila. I'm afraid I'm not. Relax, ngayon ka pa ba kakabahan sa nagawa mo 6 years ago? Sinabayan pa niya ng tawa iyon. Ginawa natin, Amanda. Huwag kang magmalinis dyan. Kailan pa siya bumalik? Napakunot noo siya nang hindi nawala ang nerbiyos sa boses nito. Well, I just found out today. And guess what? She has a son with her. So she's married. No. Anyways, one of these days ay bibisita iyon dito kaya't babalitaan na lang kita. Oh, please do, hindi man lang siya pinatapos ni Chelsea nang sabihin iyon. Wait a minute, bigla siyang damapa sa kama habang kausap pa rin ito. Naiintriga na siya sa parang kakaibang tono ng boses ng babae mula nang malamang bumalik na ng bansa si Jenna. Are you really thinking about what we did 6 years ago? Sa tingin mo ba ay may lakas ng loob na iyong sabihin ni Jenna kay daddy kung kailan tanggap na siya ulit nito? I don't think so. You better relax there, girl. Natatawang sabi niya muli. Why yeah, but give me updates about her, will you? Sure, that is, if di mo nadadagmahin mga tawag ko. I can see you're busy traveling the world. May nasungkit ka bang bagong lolo na mayaman? Alam niyang mahilig mangyalekta ng sugar daddy si Chelsea, lalo pa kapag nagigipit na ito at walang pantustos sa mga luho. I will let you know once ikakasal na ako. Pamisteryosong sabi nito. Oh, you're in a serious relationship now since you're considering marriage already. Ang yaman siguro niyan, no? Kaya't gusto mo nang pakasalan, humajijek pa siya nang sabihin iyon. You'll be surprised, may halong kilig pa ang boses ni Chelsea na biglang nawala ang kaba na naramdaman kanina. Siguraduhin mong ako ang maid of honor, ha? Of course, sino pa nga ba? Kahit hindi kita maaasahan kapag nagigipit ako, hinding-hindi ka mawawala sa listahan ng kasal ko, Amanda. Nawala ang ngiti sa mga labi niya dahil sa pagpaparinig nito sa kanya. Just kidding, Amanda. Don't worry. There will be a huge transformation in my boutique, especially at magiging connected na ako sa Glamour Fashion Philippines, excited na sabi nito. Really? Hindi makapaniwalang sabi niya. Kilalang kilala ang pangalan na iyon sa ibang bansa at alam niyang kakalagay lang nito ng branch nito sa Pilipinas this year. Mukhang napakatabang isda nga ang nabingwit ni Chelsea para magkaroon ng koneksyon sa kumpanyang iyon. Ma'am Chelsea, nakahanda na po ang pagkain sa mesa. Biglang may nagsalita sa background nito. Oh, you have a maid now. Maids, Amanda. Talk to you later. Again, don't forget to tell me updates about Jenna, okay? Bye. Napataas ang kilay niya nang mawala ito sa linya. Nakakaintriga ang bagong lalaki nito. Minsan ay bibisitahin niya ito sa butik para makakuha ng mga impormasyon tungkol dito. Nahihimagan niya rin kasi na parang may itinatago ito sa kanya.